Welcome back to my channel. Sa videong ito, ipapakita ko kung paano ko ginawa yung first time kong melt and pour soap. So, ang mga kailangan nating materials ay silicone mold, shea butter, cocoa butter, and fragrance oils. Ang una kong ginawa sa process na to ay kinat ko into smaller pieces yung mga butter natin para mas madali siyang mag-melt dun sa ating DIY double boiler. So kung wala kayong double boiler, gawa na lang kayo by pagpapakulo ng tubig tapos maglagay lang kayo ng stainless or yung jar na pwede nyong paglagyan para ma-melt yung butter natin. So ganito yung itsura niya kapag nilagay na natin siya sa kumukulong tubig. Unti-unti siyang magme-melt. So haluin nyo lang ng mabagal para lang mag-mix and then ma-melt yung ibang part. Kasi mauunang magme-melt yung nasa malapit dun sa may stainless. Ang ginagawa ko kapag marami na yung name-melt, mas hinihinaan ko na yung apoy para mas mahina na yung kulo ng tubig. Dito makikita nyo, hinahalo ko yung mixture kasi it's a mixture ng shea butter and cocoa butter. And then para makita ko rin if may buo-buo pa siya. Kapag nakita nyong nag-melt na yung lahat ng mixture, iset aside nyo na, then hintayin yung parang may nagbubuo sa taas. Pag meron na nun, pwede na natin ihalo yung mga fragrance oils na gusto nating idagdag. Dito, i-mix ko na yung mga fragrance oils. Ang napili kong fragrance oil ay vanilla, and then mixture ng green tea at lemongrass. Based din sa na-research ko is 3% nung total mixture nyo yung gagamitin yung fragrance oil. So sa akin, 1,000 grams. So ang akin ay 30 ml of fragrance oils yung gagamitin ko. Siguraduhin lang na halong-halo yung mixture para yung pagkalat ng amoy ay equally distributed. So, hahaluin ko siya for the last time bago ko siya i-pour sa ating silicone mold para sure ako na equally distributed yung amoy para pag natuyo ay alam nating nakuha natin yung bango per soap. Ito palang gamit kong stainless na pitcher is ginagamit ko to dati sa candle making ko. So nilinis ko lang siya para magamit ko dito sa soap making ko. Ang tingin kong mas okay dito na magamit based sa aking experience ay alam niyo yung Pyrex na glass jar na medyo maliit lang. Tingin ko yun yung mas okay na gamitin sa pagpo-pour kasi maliit lang. Hindi kagaya nito na ang taas, so ang tagal nung pagbagsak and then natutuyo yung ibang part dun sa lid niya or dun sa may tuka nung pitchel. So mas maganda kung meron tayong glass jar. Ang total mixture ko ay 1 kilogram, tig 500 ng shea and cocoa butter.
And then nung pinor ko siya, ang nalagyan niya ay total of 10 holes nung mold. So yung isang hole pala is nasa 100 grams ang maho-hold niya. Yang huli kong nilagyan is pang 11 na, pero hindi siya umabot ng half din eh. So tingin ko pwede pa siyang ilagay dun sa 10 para mapuno. So tingin ko is sakto siya for 10 holes ng mold. Ito yung final product. As you can see, may mga bubbles sa ibabaw. Based sa aking research, to eliminate the bubbles sa ibabaw is pwede nyong sprayan ng rubbing alcohol.